Nasaan ba ako napadpad? Hindi pa dumarating ang mga tropa. Marami nang nasawi at nasugatan sa ating hukbo. Mukhang mahihirapan ng mapangalagaan ang bayan. General Nangong. Sandali. General Nangong. Baka yung nasa kasaysayan, ang babaeng general na hindi kailanman natalo, si Nangong Linger? Mga kawal, sa ating likuran, libo-libong mamamayan ang nakaasa sa atin. Sa labanang ito, mamamatay kami dito bago kami umurong. So good. Mahal, kung sakaling mananatiling buo ang bayan pagkatapos ng araw na ito, hahanapin kita. Boss! Boss! Gising na! Huwag ka nang matulog. Anong ingay? Yung general na si Nangong, hindi pa man tapos magsalita, naistorbo mo na. Hindi yon si General Nangong. Boss, tingnan mo, nabaliw ka na sa pagbabasa ng mga aklat pang kasaysayan. Nabaliw ka na talaga. Yung target nating asasinuhin, si Nangong Linger, 3 minuto na lang, nandyan na. Kailangan na nating maghanda. Yung target natin sa asasinasyon ngayon, kapangalan at kapareho ng apelyido ni General Nangong. Nakakaintriga. Boss, ano sa tingin mo? Yung Nangong Linger na asasinasin natin, siya kaya yon? Yung mula 1,000 taon na ang nakalipas? Yung mula 1,000 taon na ang nakalipas? Na may kakilakilabot na lakas? Si General Nangong? 3 grupo na ang ipinadala ng organisasyon at lahat sila ay nabigo. Kailangan talaga nating maging maingat. Ano ba tayo? Mga tagapatay. Mali. Tayo ay mga tagapagmana ng sosyalismo. Ano, naniniwala ka pa rin sa mga pamahiing yan? Ang pag-iisip mo. Boss! Boss! Hindi pa ako nakasakay! Batay sa utos ng mundo ng mga mandirigma, ang sino mang makakuha ng ulo ni Nangong Linga, gagantimpalaan ng 10 milyon. Mga kapatid, kumpiyansa ba kayo? Oo. Oy, ikaw si Binibining Nangong, di ba? Napakagandang sasakyan nito. Bakit kaya nasira rito? Paano kung ipahiram mo muna sa akin ang sasakyang ito ng ilang araw? Kuya, ayusin ko ito ng mabuti para sa'yo. Ang sasakyang ito, iyon na. Akin? Mga kapatid, huwag niyo siyang pataakasin. Sa wakas, nakita rin kita. Nangong Linger. Nakita na kita. Hint yan. Oh, sa tono ng boses mo, Binibining Nangong, parang kilala mo ako. Baka naman isa ka rin sa mga humahanga sa akin. 1,000 taon kitang hinintay, mahal. Siyempre, may paghanga ako. Tsk, 1,000 taon? Ang galing ng pick-up line mo. Medyo kakaiba. Pero, malungkot ka ngayon. Narito ako para tapusin ang buhay mo. Sa susunod na buhay na lang nating ipagpatuloy ang ating pagkakataon. Sa lamang ka ba? Nakaka-interes. Mahal, ang buhay ko, maaari kong ibigay sa iyo. Pero depende rin yan kung ikaw, mahal, ay may kakayahang kunin ito. Talagang nakakatakot ang lakas mo. Ano pang mga moves ang mayroon ka, mahal? Ihanda mo na lahat.
Ang galing mo, binibining nangong. Pero tapos na ang laro. May nag-alok ng 10 milyon para sa buhay mo. Hindi pa rin nagbabago ang tapang mo, mahal. Pero ang bounty na 10 milyon ay inilabas ko. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ikaw ang nag-utos sa akin na maghintay sa iyo rito. Nangong Linger. Unang halik ko yan. Ikaw! Paano ako? Mahal, pagkaraan ng ilang araw, babalik ka sa nakaraan. 1,000 taon na ang nakalipas. Noon, ikaw ang nagsabi sa akin na sa modernong panahon ay unang pagkikita natin. Ay sa disyerto ng Jingbei. Noon, gumastos ka ng 10 milyon. Para akitin akong patayin ka. Kaya gumastos ako ng 10 milyon para maghintay sa iyo rito. Ako. 1,000 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa iyo. Oh, Umalis ka na. Hoy, mahal? magpatingin ka na sa utak mo. Baka may pag-asa pang gumaling. Boss, tutulungan na kita. Boss, hindi. Hindi mo siya papatayin? Ano ang prinsipyo ng Xiaolong Hui natin? Huwag pumatay ng mahina't may sakit. Hindi. May sira sa ulo. Hoy, boss, hindi pa ako nakasakay. Xiaolong Hui. Xintian, hindi ka makakatakas. Nahanap ko na siya. Hoy, boss. Boss, hindi pa tapos ang trabahong ito. Binibini. Hindi naman tayo pagagalitan, di ba? Huwag kang mag-alala. Si Tian Tian, bilang anak ng may-ari ng Xiaolong Hui, kahit medyo pasaway, ay may mabuting pag-iisip pa rin. Ah, oo, tama ka. Pero ang binibini, nobya mo naman yan. At ang Xiaolong Hui, ikaw naman ang namamahala. Tiyak na hindi niya tayo pagsasabihan dahil dito. Tara na. Ang galing. Tama. Ay nako, nakakainis. Boss, Xintian, nakabalik ka na. Oo, nakabalik na. Hindi ba nakasagabal sa pag-eehersisyo ninyo? Hindi naman, pwede namang mamaya na lang. Oo nga pala, kumusta na ang misyon? Hindi ba't na-receive na ang bayad? Hindi natapos. Ano? Ate, yung babae baliw siya. Ang aming Xiaolong Hui, ang prinsipyo namin sa paggawa ng bagay, ay hindi sinasaktan ng mahihina at may kapansanan. Kaya bumalik na lang kami. Anong klasing prinsipyo yan? Xintian, bago pumanaw ang tatay ko, ipinagkatiwala niya sa'yo ang Xiaolong Hui. Ganito ba ang pamamahala mo? May problema ba? May perang madaling kitain, ayaw mo pang kunin. Gusto mo bang masaksihan ang aming Xiaolong Hui na malipol? Malipol? Anong balak mo, Xintian? Hindi ate, hindi naman tama yung sinasabi nyo. Dati sa Jiangcheng, ang Xiaolong Hui ay maliit na gang lang. Si boss ang nagtayo nito ng paisa-isa, naging matapat at naglatag ng mga tuntunin. Saka lang naging ganito. Ang lakas namin na ikinatatakot ng lahat. Paano nyo masasabing may masamang balak siya? Siyempre, noon. Ngayon, iba na ang panahon. Kung magpipili tayo sa mga walang kwentang tuntuning yan, ang Xiaolong Hui lang ang mapag-iiwanan. Ganon ba? Ano bang pinagkakaabalahan mo, mga libro ng kasaysayan? Ha? Bakit naman? Ang aming Xiaolong Hui ay makikinig pa sa utos ng sinaunang general sa paggawa ng desisyon. Tian, huwag mo namang ganon. Tiyak na may sariling dahilan si Xintian. Kuya Ching, wag mo na siyang ipagtanggol.
Graduate ka ng prestihiyosong paaralan sa ibang bansa. Marunong ka sa negosyo at pamamahala. Malawak ang kaalaman mo. Mas magaling ka kaysa sa mga taong puro dahas lang ang alam. Sa totoo lang, kung hindi naman kaya, bakit hindi na lang umalis? Magbitiw na lang at magpasa ng tungkulin. Hindi kaya. Magbitiw at magpasa ng tungkulin. Tama. Ikaw, mabuti naman kung ganun ang pag-iisip mo. Sa hinaharap, kapag nagpakasal na tayo, dito ka na lang sa bahay, bilang asawang suportado. Ha? Ang mga bagay sa gang, ipaubaya na lang kay Kuya Zhao Qing. Dahil, mas magaling siya, kaysa sa'yo. Siya. Ano? Ang sinasabi mo? At ang kasunduan ng tatay mo noon, kasama na yon, kanselado na. Xintian, hindi ko sinasabing ikakansela ko ang kasunduan sa kasal. Gusto ko lang. Tapos na usapan yan. Ang susi ng armory ng Xiaolong Hui. Nasaan ang susi? Mahal, Nanggong Linger. Papatayin kita. Ang susi. Sa ibang araw na lang. Tong damit na to. Hindi ba akin to? Ito. Ito ay regalo sa akin ni Tian Tian. Uba rin. Tian Tian. Xintian, ang dami-dami mong damit. Nagbigay lang ako sa kanya ng isa ng walang malay. Ano ba? Sobra-sobra ka na. Ano ang gagawin ninyo? Tian Tian, tulungan mo ako. Ako ang anak na babae ng Xiaolong Hui. Tingnan ko kung sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw. Huwag kang lalapit. Wag! Tian Tian! Tian Tian! Tulungan mo ako! Tian Tian! Itapon mo na. Ikaw. Sige, kanselahin mo. Kanselahin. Kapag iniwan mo ako, si Meng Tian, wala kang kwenta. Chin Tian. Kung may lakas ka, makitira ka na lang sa iyong sinanggong Ling Er habang buhay. Boss, dahan-dahan ka. Talaga bang aalis na tayo? Ang Xiaolong Hui na ito, pinaghirapan mo yan. Hauzi, huwag mo na akong tawaging boss. Ang Xiaolong Hui na ito, noon pa man, dahil kay matandang Meng, kulang pinatakbo. Ngayon, ibabalik ko lang. Boss ka pa rin sa akin, may Xiaolong Hui man o wala. Boss, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Aray, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ang mundo ay napakalawak, wala bang lugar para kay Xintian? Mas mabuti pang magsimula ulit. Babawi tayo. Sa bandang huli, pera ng pera, mga limitadong edisyong kotse, mga babaeng sexy at maiinit, hahaha. Boss, parang nakikita ko talaga ang global na limitadong supercar at ang babaeng sexy. asawa, ang swerte naman. Ikaw yon? Boss, siya. Hindi kaya rito siya para maghiganti. Nangong Linger. Ninakaw mo ang susi ko. Hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita. Hindi lang susi, kinuha mo pa ang unang halik ng asawa ko. Espesyal akong pumunta para ibalik ito sa'yo. Ikaw, Ay nako, may sira ka ba sa ulo? Anong sinasabi mo? Sakit ng pag-ibig. May gamot ka ba, mahal? wow, Day. Boss, ang kultura ng asawa mo. Sobrang galing. Wala akong gamot. Pero meron akong kamaong kasing laki ng sako. Ngayon, gusto mo bang subukan o ibabalik mo na ang susi? Ay, parang naiwan ko ang susi sa kwarto ng hotel. Samahan mo akong kunin, mahal. Huwag kang maglaro ng maduming laro. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo ibabalik ang susi, bubunutin ko ang maliit mong ulo at gagawing susi. Mahal, isang maliit na Xiaolong Hui lang yan. Kung nawala, edi nawala.
Kung gusto mo, bukas papabili ako ng 10 o 8 para sa'yo. 10 o 8? Ikaw. Sinusubaybayan mo ako? Sino ka talaga? Kintian, ako ang asawa mong kinasal sa'yo sa harap ng langit at lupa. Ako si General na tagapagtanggol ng hilaga ng dakilang imperyo, Nanggong Ling-er. Wow, hala. Naalala mo na ba, mahal? Huwag mong insultuhin ang idol ko. Huwag mo na akong sundan. Susunod ka pa. Tatawag ako ng pulis. Boss. Mga mamamatay tao tayo. Hindi pwedeng magreklamo. Chintian, akala mo ba makakatakas ka? Nangong Ling-er, hindi ka makakatakas. Pagkalipas ng 1,000 taon, magiging mag-asawa talaga tayo. Maniwala ka sa akin. Sabihin mo ulit. Sa pagpunta ko rito, hindi ako nagdala ng masyadong pera. Ito ang idol kong lalaki. Hawakan mo ito. Ituring mo na lang itong alay ng pag-ibig natin. Chintian, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, sasabihin ko sa ama kong hari at babaliin niya ang mga binti mo. Hoy, baliin man ang mga binti ko. Asawa mo pa rin ako. Sa bandang huli, magiging asawa mo pa rin ako. Poong Pinuno, malamig ang gabi at mabigat ang hamog. Baka ka magkasakit. Ginoong Chin, hindi pa siya nakakakilala sa iyo ngayon. Paano kung gapusin ko siya at dalhin sa inyo? Wally, gaano nakatagal kitang kasama? Mula pa noong ako'y 8 taong gulang, kasama na kita, 56 na taon na ngayon. Ang aming pamilya Guo ay patuloy na umuunlad at sumasagana. Lahat ito ay biyaya mula sa inyo, Poong Pinuno. Magalang Guo. Si Chintian ang aking asawa. Ayokong marinig ang kahit anong paghamak sa kanya. Poong Pinuno, nagkamali si Wanli. Parusahan ninyo ako. Umuwi ka na. Opo. Tay, yung Chintian na yon. Sino ba talaga siya? Ano nga ba ang pangalan ng ating grupo? Chintian Group. Chintian. Talagang umalis siya. Zhao Qing, ano sa palagay mo? Totoo bang tinalikuran na niya ang Xiaolong Hui? At tinalikuran na rin niya ako? Tian, huwag mong isipin yan. Kasalanan ko itong lahat, kung hindi dahil sa pagdating ko, kung hindi dahil sa akin. Kung hindi ko tinanggap ang kabutihan mo, at isinuot ang damit na yon, hindi sana nagalit ng ganoon si Chintian. Kasalanan ko lahat. Paano kung ako na lang ang umalis? Hoy, anong alis-alis dyan? Hindi naman kasalanan mo. Tayo ay simpleng mga katrabaho lang. Malinis ang relasyon natin. Bakit niya tayo paghihinalaan? Pero si Chintian, kahit paano, yung ko, apa. Wala nang pero. Ngayon, kailangan siyang turuan ng leksyon para malaman niya na ang Xiaolong Hui ay lalo lamang uunlad at lalago nang wala siya. Pero, kung handa siyang humiling ng tawad sa akin, hindi naman imposibleng patawarin ko siya. Ang kasunduan sa kasal ay maaari pa ring pag-usapan. Chintian, mukhang oras na rin para mawala ka ng tuluyan. Target, Kintian. Lokasyon, Jiangcheng. Linisin ng maayos. Doble ang bayad. Boss, ang target ngayon ay isang pusher ng droga. Ang gantimpala ay 1 milyon. Dapat madali lang yan para sa iyo. Naghihintay ako sa baba. Ang puti-puti! Ano? Ang buhok ng matandang target medyo maputi nga. Nakita na! Sabi ko sa'yo, talaga namang, 1,000 taong mulo ka. Hindi ka talaga mawala-wala. Totoo. 1,000 taon. Pero tao ako. Sige na. Abala ako. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Ang taong gustong patayin ng aking asawa ay tiyak na taong puno ng kasamaan. Pero, ang ganitong maliit na bagay, hindi na kailangang ikaw pa ang gumawa nito. Baka madumihan pa ang kamay mo.
May kakaiba siya. Nasaan na ang susi ko? Sabi mo, ikaw, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. At nagdala ka pa ng napakaraming mamamatay tao. Huwag naman sanang sa huli. Madamay ako. Xintian, ang mga taong ito. Parang narito para patayin ka. Xintian, May nagbayad para sa buhay mo. kung marunong kang umintindi, sumunod ka ng walang laban. Paumanhin. Walang problema, kahit ilan ang dumating. Si Linger ang papatay sa kanila para sa iyo. Ingat. Nagpadala ng napakaraming tao para kunin ang buhay ko. Dozen R. Mukhang isa itong dating kakilala. Ingat. Nangong Linger. Gising ka. Nangong Linger. Gising ka. Nangong Linger. Gising ka. Xintian. Malapit nang mamatay si Linger. Pwede mo bang halikan si Linger? Anong oras na ba ito? Yan ang sinasabi mo? Huwag kang mamatay. Sige. Sige, hahalikan kita. Hahalikan. Hindi tayo magkamag-anak o magkakilala. Pinapangakuan mo ako ng napakalaking utang na loob. Ano ba itong nangyayari? Ikaw, ayos ka lang ba? Ikaw ang nangako. Nahalikan mo ako. Hindi naman siguro magbabago ang isip ng asawa ko, di ba? Sina nga, bakit ba ako makikipagtalo sa isang taong may sira sa ulo? Ako, Ganito na lang. Dahil nga sa pagsagot mo sa bala para sa akin, payag na ako. talaga? Pangako na hahanap ako ng magaling na doktor para sa'yo. Ano, minamaliit mo ako? Malawak ang connection ko. Sa buong mundo, maraming kilalang doktor ang kakilala ko. Xintian, nasaan ka? Bakit hindi siya namatay? Xintian, ayos ka lang ba? May natanggap akong balita na nasa panganib ka. Kaya dinala ko ang mga tao para kunin ang bangkay mo. Pasensya na ha, hindi ako namatay. Nadismaya kayo, ano? Xintian, huwag ka nang magpanggap. Alam ko, kapag iniwan mo ako, hindi ka mabubuhay ng maayos. Basta't humingi ka lang ng tawad sa akin at sa hinaharap, magtrabaho ka sa ilalim ni Zhao Qing, magiging tulad ng dati tayo. Handang-handa pa rin akong tanggapin ka. At pakasalan ka. Sigurado ka? Ikaw pala ang gustong agawin ng asawa ko. Sino ka? Alisin mo ang espada. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba ang gustong agawin ng asawa ko? Binibini, maaari tayong mag-usap ng mahinahon. Ilapag mo muna ang armas mo. Tiyak na isang pagkakamali lang ito. Tumahimik ka. Ako ang nagtatanong, kailan pa naging karapatan ng isang hamak na tauhan na makisali? Nagkakamali ka, Ging, Nangong. Ang taong ito ay tunay na dati kong nobya. Xintian, balak mo bang kumuha ng pangalawang asawa? Nakakatakot ka. Mag-iingat ka. Matalim ang espadang ito.
Dati siyang nobya ko. Ngayon ay naputol na ang kasunduan. Wala na siyang kinalaman sa akin. Totoo? Siyempre, totoo. Qin Tian. Sino ba ang putang ito? Hoy, ikaw ay miyembro ng aming Xiaolong Hui. At ikaw rin ang nobyo ko, si Meng Tian Tian. Paano mo masasabing wala kang kinalaman? Tian Tian, Huwag kang magpakapal! Bakit mo ako hinampas? Ako ang anak na babae ng prestihiyosong Xiaolong Hui. Kahit ang tatay ko, hindi ako sinampal. Bakit mo ako sinampal? Mga tauhan, dakpin ninyo siya. Gagawin kong lumuhod ang babaeng ito para humingi ng tawad sa akin. Sino ang maglakas loob na gumalaw? Qin Tian, anong gusto mong gawin? Meng Tian Tian, umalis ka na. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Wala na akong kinalaman sa Xiaolong Hui. Baka naman dahil sa kanya? Qin Tian, matagal ka nang nangangaliwa, di ba? Papatayin ko talaga siya ngayon. Mga tao, anong ginagawa nyo? Tumindig kayo. Si Qin Tian, hindi na siya ang leader ng Xiaolong Hui. Kung sino man sa inyo ang susunod pa sa kanya, papalisin kayo ng binibini sa Xiaolong Hui. Pinipigilan ko kayo para hindi kayo mapahamak. Akala ba ninyo, kaya ninyo siyang talunin? Qin Tian, nakipagsabwatan ka sa kalaban. Nambanta ka sa binibini. Mga kapatid, dakpin nyo siya. Mga langgam, kayo'y mga has gumalaw? Sandali lang, mahal. Aalisin ko muna ang mga nakakairitang to. Qin Tian, anong ginagawa mo? Meng Tian Tian, may masamang balak ang taong to. Mag-ingat ka. Tayo na. Boss, nagsara na yung nagtitinda ng Jianbing Guazi sa baba. 2 piraso lang nabili ko. Maaga ka pa. Tinapay. Boss, Day, hintayin mo ko. Naku, tinapay ko. Ikaw. Tian Tian, yung babae, mahal ng mahal ang tawag. Mukhang malalim ang relasyon nila ni Qin Tian. Ipadala ang utos ko. Ipagbawal si Qin Tian sa buong Jiangcheng. Kung sino man ang makikipagtulungan kay Qin Tian, kalaban na niya ang buong Xiaolong Hui. Qin Tian, gagawin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Ay, kinabahan ako. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Talagang na-offend na natin ang Xiaolong Hui ng tuluyan. Sa Jiangcheng, kaming dalawa, baka hindi na makapag-stay pa sa hinaharap. Kung na-offend, edi na-offend. Dapat nga matagal nang natapos yan. Kung hindi ka naman naiinis, mahal, gusto mo bang tanggapin ang Qingtian Group? Ate, ang sinasabi mo kanina ay ang Qingtian Group na mas mayaman pa sa isang bansa. Anong ate? Kung tatawagin mo pa siya ng ganyan, bubunutin ko ang ngipin mo. Medyo siraulo siya. Ikaw naman, siraulo ka rin ba? Xingtian Group pa? Ang lakas ng loob mo mangarap? Mahal, tama na. Binibining ng gong. Nagkakamali ka talaga ng tao. Hindi ako ang asawa mo. Binibining ng gong. Binibining ng gong. Binibining ng gong. Binibining ng gong. Ikaw, Boss, napakaganda niya. Napakagaling. Mukhang mayaman pa. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin? Magiging sugar baby ka. Ah, hindi. Ang tadhana. Napakahiwaga nito. Tingnan mo. Malaki at bilog, di ba? Nawalan ako ng trabaho kamakailan. Medyo gipit ako sa pera. Magpa-check up ka sa psychiatry. Huwag mong patagalin. Tama na. Huwag mo na akong sundan. Kung hindi, ako ay mananakit ng babae. Qingtian, hindi ka palang nakakabalik sa 1,000 taon na nakalipas. Kung tama ang pagkalkula ko, makalipas ang 3 araw, ay ang unang araw ng iyong pagbabalik. Katarantaduhan. Ang oras ang magpapatunay. Mahal, hintayin kita makalipas ang 3 araw. Hoy, boss. Hintayin mo ako. Ate, paalam. Isa-isa, suntok! Parang wala kayong lakas.
Dahil pinili ninyong sumali sa amin sa seguridad at pagguwardiya, kailangan talagang magaling kayo. Wala akong pakialam kung boss man o presidente ang ipagtatanggol ninyo sa hinaharap. Huwag ninyong ikahiya ako paglabas ninyo. Kung hindi ninyo kaya, magsalita ka agad kayo. Aminin ninyong mahina kayo, tapos umalis ka agad kayo. Boss, medyo matindi naman yung training natin, di ba? Unang araw pa lang ngayon, 2 na ang himatayin sa pagod. Matindi? Wala pa yan sa simula. Ngayon, nagsisimula tayo sa wala. Kaya kailangan talaga ng tunay na galing para magkaroon ng magandang reputasyon. At saka, kung hindi ko sila papahirapan ngayon, kapag nasa totoong labanan na, paano nila mapoprotektahan ang sarili nila at ang buhay ng kliyente? Oh, tama po kayo, boss. Pero itong kumpanya natin, kakarehistro lang. Upahan lang ang lugar na ito, second-hand ang mga gamit, at hindi pa kumpleto ang mga tauhan. Kailan kaya darating ang unang kliyente natin? Anong kinakatakot mo? Kung magaling ang produkto, kahit sa ang sulok, lalapit ang mga tao. Ako, ang boss mo, Hoy, boss! Boss! Tingnan mo! Si ate. anong ati-ati diyan? Si Miss Nangong. Ay nako, hindi ka talaga mapapagod. Mahal, itong bagong hanap buhay mo ay mukhang napaka kaakit-akit. Anong tingin-tingin diyan? Mag-ensayo pa kayo. Huwag nang tumingin. Tuloy lang ang ensayo. Lipat na sa susunod. Binibining Nangong. Nasabi ko na ba sa'yo na wag mo na akong sundan? Gusto mo ba talagang subukan ang aking kamao? Hiya. Nagkakamali ka, mahal. Hindi ako nandito para gambalain ka. Eh bakit ka nandito? Para maglibot? May bayad yan. Siyempre, nandito ako para protektahan ka, mahal. Protektahan? Ngayong araw, babalik ka sa 1,000 taon sa nakaraan. Ang huweteng na ito ang magiging panangga mo. Ayos nga ito ah. Magkakahalaga ito ng malaki. Nagbibiro ka lang, mahal. Ang huweteng na ito ay maaaring mag-utos sa mga kawal at magpalipat-lipat ng mga tropa. Hindi ito mabibili ng pera. Yan, parang totoo. Sa'yo na lang yan. Maglaro ka. Huwag mo akong istorbohin sa pag-ensayo. Huwag mong pagsisihan, mahal. Sa bokabularyo ko. Sina. Mahal, malapit na ang oras. Tandaan mo, kahit anong mangyari, kahit ano ang marinig mo, manatili kang kalmado. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Loko ka. Howsy. Boss, Ihatid mo na ang bisita. 8-2. Huwag na kayong maghatid. Mahal, magkikita pa tayo sa lalong madaling panahon. Tamad, no? Dagdagan ng 2 set. Boss, si Miss Nangong nakakatakot magsalita. Ano? Dumating na ang oras? Uuwi saan? Yung mga sinabi ng sira ulo naniniwala ka pa. Sa tingin ko, niloloko lang niya ako. Walang magawa. Tama ka, pero yung mga sinabi ni Miss Nangong, ang misteryoso talaga, nakakapanindig balahibo nga. Kung totoo yung Tiger Tally na yon, grabe yon. Sige na, huwag ka nang mangarap. Tawagin mo sila para sa meeting. Si. Tiger Tally pa. Mamumuno pa ng hukbo. Ako naman, si Jade Emperor. May mas pogi pa ba sa idol kong si Jigebon? Matalino, matapang, malakas. Naiinggit talaga ako sa sarili ko. Naku! Anong nangyayari?
Tara na. Nasaan na siya? Boss, saan siya pumunta? Kanina lang, sabi magmi-meeting. Kanina lang, nandito pa siya. Nakita mo ba? Hindi naman siguro. Hindi naman. Anong nangyayari? Production team ba to? Nag-shooting? Ang realistic naman ng setting na to. How's it? Jiang Hao, ikaw ba ang may kagagawan nito? Mga bro? Hindi, pagkakamali lang to. Hindi ko ring alam. Paano ako napunta rito? Kalmahan ninyo. Sabi na nga, pagkakamali lang. Naku, sinubukan akong sapakin. Vice General Guo, nahuli na po. Ang espiyang ito, kakaiba ang suot, at palihim na kumikilos. Dito nagmamatsyag. Espiya? Anong espiya? Hindi naman. Baka naman talagang naka-time travel ako ng 1,000 taon. Dalhin sa tolda ng general. Opo, Nagkakamali kayo. Ako, hindi ako espiya. Ako si Chintian. Taga-modernong panahon ako. Mga kapatid, pwede bang wag sa mukha? Nangong? Linger. General, kakaiba at kainahinala ang kasuotan ng taong ito at kainahinala ang kilos. Malapit sa pangunahing tolda, siya nahuli, sa palagay ko po. Tiyak na isa siyang, especially iyan ang kaaway. Ayon sa batas militar, nararapat siyang bitayin agad. Bitay agad? Hindi, mali. Hindi ako espiya. Anong mali? Hindi talaga ako taga rito. Galing ako sa 21 siglo. Mahirap ipaliwanag sa'yo. Gulo-gulo ang sinasabi mo, hindi maintindihan. Tapos magsasabing hindi especially iya? Kilala ko si General Nangong. General Nangong! Asawa! Sabihin mo sa kanila! Matagal na kaming magkakilala. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagsisinungaling ka pa, isinasali mo pa ang general. Totoo bang pugutan? Hindi ba't sinabi mo dati na asawa mo ako? Naniniwala na ako ngayon? General Nangong, ginang! Asawa! Iligtas mo ako! Utos ng general. Isagawa ang parusa. Yung Tiger Talisman. Bakit ba kasi hindi ko kinuha? Nangong Linger, iligtas mo ako. Wala na. Ngayon, talagang patay na ako. Hindi patay? Moderno. Buhay pa ako? Buhay pa! Nasaan na naman ako? Bumalik ka na, asawa. Asawa, bumalik ka na. Paano? Ang isang araw na paglilibot na ito sa kampo ng Jing Army mula 1,000 taon na ang nakalipas, mahal, nasisiyahan ka ba? Ikaw. 1,000 taon ka talagang nabuhay? Totoo bang ikaw ay ang babaeng general ng dakilang dinastiyang Jing? Nangong Ling-er? Mahal, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Ito naman. Bahay ko. Bakit ako nasa bahay mo? Dahil ako ang anchor point ng paglalakbay mo sa panahon. Maging babalik ka man sa 1,000 taon na nakalipas o sa kasalukuyan, laging sa tabi ko lilitaw. Teka! Ang bigat ng impormasyong ito. Kailangan kong pag-isipan muna. Sinasabi mo, ako ay ang asawa mo mula 1,000 taon na ang nakalilipas. Bakit nung nasa kampo ka, pinagpapatay mo pa ako?
Iyon ang unang pagkikita natin. At ganoon na naman ang itsura mo. Mukhang kakaiba at kahina-hinala. Natural, akala ko ikaw ay isang espiya ng kaaway. Paano kita pababayaan? Ngayon, naisip kong kunin mo ang tiger tali at bumalik para maiwasan ang hirap at sakit. Subalit ikaw, mahal, ay napakatatag ng pagkatao. Ayaw tanggapin ang anumang bagay mula kay Ling Er. Tatanggapin ko. Ngunit sa diksyonaryo ng aking mahal, ay wala talagang salitang pagsisisi. Wag na lang. Pero may isang sinaunang kasabihan sa Tsina na nagsasabing ang tunay na matalino ay marunong umangkop sa panahon. Binibining nangong, pakiusap, ibigay mo na sa akin. Pakiusap, pakiusap. Mas gusto ko pa rin ang itsura ng aking mahal na suwail at matigas ang ulo. Mahal, ano ang ibig sabihin nito? Ano sa palagay mo? Naibigay ko na sa'yo ang unang halik ko. Gusto mo pang mag-advantage sa akin? Kintian, ikaw. Sa totoo lang, simula pagkabata, hinangaan ko na si General Nangong, tungkol kay General Nangong, kung paano siya lumaban sa digmaan at kung paano niya ipinagtanggol ang bansa. Kabisado ko ng husto ang mga kwentong iyon. Sa pagkakaalam ko, hindi ka ikinasal sa buong buhay mo. Tama ba, General Nangong? Talagang ikaw ang lalaking. Hinintay ko ng 1,000 taon. Maingat ka talagang kumilos. Kukunin ko na ang Tiger Talisman. Paalam. Huwag na lang tayong magkita ulit. Ako kasi, takot na takot, mamatay. Ikaw ang takot mamatay. Pero ikaw din ang handang magsakripisyo ng buhay mo para iligtas ako. Boss, lahat ng libro tungkol sa paglalakbay sa panahon, time travel, at parallel universe na mahahanap, nandito na. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Howzy, sa mundo, may tao bang talagang nabubuhay ng 1,000 taon? Wala ka namang lagnat. Boss, simula nung huli kang, bigla-bigla na lang, nawala sa training gym, at bumalik. Pakiramdam ko sa'yo. Ang kakaiba mo na. Parang may topak ka na. Ano ba? Tagapagmana ng sosyalismo. Ngayon, nagsimula ka ng maniwala sa mga pamahiin? Kapag dumating na ang panahon na mapuputol na ang ulo mo, saka mo ako kausapin tungkol sa mga pamahiin. Oo nga pala, yung ipinasuri ko sa'yo tungkol kay Nangong Ling Er, may resulta na ba? Meron? Tungkol sa pagkakakilanlan ng asawa mo. Kakaiba. Yung background niya, sobrang malinis. Nakakatakot kung gaano kalinis. Tapos yung tungkol naman sa mga supernatural na pangyayari, inimbestigahan ko rin. Walang anumang record. Alam ko na. Balik tayo sa training base. Hindi ako. Zhao Qing, ilang araw pa lang. Yung planta sa kanluran ng lungsod, dahil sa hindi makatarungang singil, nagalit ang mga tao, nasira at ninakawan, nawalan tayo ng ilang milyon. Ganyan ba ang pamamahala mo? Mga Ginoo, pansamantala lang itong problema. Nakipag-ugnayan na ako sa Qingtian Group, basta't makuha lang natin ang pakikipagtulungan nila. Tiyak na mas lalawak pa ang Xiaolong Hui. Qingtian Group. Yung malaking conglomerate, paano tayo mapapansin ng ganoon? Huwag kang magbigay ng maling pag-asa. Zhao Qing, totoo bang kaya mong makipag-ugnayan sa Qingtian Group? Huwag kang mag-alala, Tian. Nakapag-set na ako ng meeting sa chairman ng Qingtian Group. Magkikita kami mamayang gabi. Tiyak na mapapasa kamay natin ang deal. Siya. Ang pansamantalang pagkatalo ay hindi mahalaga. Qing, naniniwala ako sa'yo. Chairman Guo, magandang araw po, Chairman. Narito po ako para mag-alok ng pakikipagtulungan. Ako ang chairman ng Xiaolong Hui, ang aming samahan. Xiaolong Hui? Ginoong Tagapangulo Guo.
Ako si Zhao Qing, ang pangulo ng Xiaolong Hui. Ang aming Xiaolong Hui dito sa Jiangcheng. Matatag ang aming pundasyon. Sapat ang aming tauhan. Nais naming maging partner ng Qingtian Group. Wansapalong wago apot. Yuari di putpat. Atapa. Wansapalong Hui. Ang aming tauhan. Wansapalong Hui. Kaya naming magbigay ng seguridad logistics. Ginoong Zhao. Oh? Ang Xiaolong Hui ay kilala naman. Sa totoo lang, Duplicate Hui.A. Ang Xiaolong Hui.A. Xiaolong Hui.A. Mukhang hindi maganda ang reputasyon ng inyong samahan nitong mga nakaraang araw. Nagkakagulo. Humina na ang inyong kapangyarihan. Mga pagkakamali lang yon. Yun ay kalat na iniwan ng dating namamahala na si Qingtian. Sinusubukan kong ayusin ang lahat. Ang Qingtian Group sa pagpili ng partner ay tumitingin sa kakayahan, kredibilidad, at katatagan kung si Qingtian pa ang namamahala. Mas gugustuhin kong makipagtulungan sa inyong samahan. Lakasan mo. Di ka ba kumain? Mabilis, tiyak, at mabagsik. Tiyak, mabagsik. Kapag kalaban na ang kinakaharap nyo, walang magsasabi ng sportsmanship sa inyo. Aray, pwede na. Diretsong suntok. Sipain. Lakasan. Meng Tian, anong hangin naman ang nagdala sa iyo dito sa aking maliit na templo? Qingtian, akala ko pa naman gusto kitang pakasalan. Mapagkunwari ka, isa kang taksil mababang uri. Tungkol sa kasal, wag mo nang isipin. Pero, ano na naman ang nagawa ko sa iyo? May mukha ka pang magtanong. Ikaw ba ang nasa likod nito? Sinira mo ang pakikipagtulungan ng Xiaolong Hui? Ikaw ba ang nag-utos sa Qingtian Group na huwag tayong tulungan? Meng Tian, nabaliw ka ba? Wala akong oras para sa gusot ninyong dalawa. Qingtian, matapang ka lang sa gawa, takot sa responsibilidad, no? Kung hindi ikaw, sino pa ang gagawin ng buong sikap na sirain ang Xiaolong Hui? Baka noong umalis ka, nag-iwan ka na ng mga plano sa likod, di ba? Wala kang kakayahan na pangalagaan ng Xiaolong Hui. Kaya ipinapasa mo sa ulo ng boss ko ang sisi. Wala ka bang hiya? Tian, si Qingtian yan. Siyempre, siya yun. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, pero nakakonekta siya sa Qingtian Group at binabalak niya akong sirain sa likod. Qingtian, ganoon ba kalakas ang koneksyon niya? Kung hindi siya, sino pa? Isipin mo, noong umalis siya, nagsimula tayong magkaproblema. Tinanggihan tayo ng Qingtian Group. Sa mundo, hindi ganoon kasimple ang pagkakataon, di ba? Ayaw lang niyang magtagumpay ka. Ayaw niyang umunlad ang Xiaolong Hui. Ang hindi niya makamit, gusto niyang sirain. Qingtian, gago talaga siya. Nagkamali ako sa kanya. Akala ko, walang silbi lang siya. Pero hindi ko inakala na ganito siya kasama. Kaya nga, kailangan nating bigyan siya ng leksyon para malaman niya na ang Xiaolong Hui ay hindi niya basta-basta kayang guluhin. Qingtian, sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Kuya Zhao Qing. Naiinggit ka na, kaya kong pamahalaan ng maayos ang Xiaolong Hui. Sasabihin ko sa'yo, ngayong wala ka na, ang aming Xiaolong Hui ay lalong giginhawa. Siya. Tama ka sa lahat. Ngayon, dalhin mo ang mga tao mo at umalis ka na. Ayaw ko! Siraan ninyo. Gibain ninyo ang training ground na ito. Opo. Tigilan nyo. Huwag nyo nang sirain. Hoy, yung training machine na yon, galing Germany yan, ang mahal. Huwag kang kikilos. Ikaw, lahat ng to, pinag-ipunan namin ng boss ko sa pagtitipid at hirap. Pinag-ipunan naming bilhin to. Kayong mga to, lalaban ako sa inyo. Meng Tian, sana kaya mong panagutan ang mga kahihinatnan. Qingtian, ikaw ang may kasalanan nito. Sugurin siya. Ngayon mo lang na-realize ang halaga? Huli na! Ito ang kapalit ng paggagalit mo sa akin at sa Xiaolong Hui. Siraan nyo. Tuloy-tuloy lang, walang matira. Qingtian ha,
Sasabihin ko sa'yo, sa Jiangcheng, kapag umalis ka sa Xiaolonghui at sa akin, si Meng Tiantian, ikaw, si Qin Tian, wala kang kwenta. Kahit yung training center mo, di mo maipagtanggol. Ngayong araw na to, hindi kayo lalabas ng buhay. Ikaw lang? Isa kang asong ulol. Hindi nga. Bakit nandito ka na naman? Lagi ka na lang nandito. Mahal, saan ba nanggaling itong asong kalye na walang modo? Dito nag-aangal at nangangagat? Ako. Ikaw na naman, puta! Gusto mo bang linisin ang mga basurang ito? Kung ganito lang ang paglilinis, hindi pwede. Ang hirap kumita ng pera sa panahon ngayon. Nasira ng ganito. Paano na ang negosyo ko? Simple lang. Ang may gawa, siya ang magbayad. 10 beses ang halaga. Kulang ng isang kusing, putulan ng isang kamay. Ang lakas ng loob mo. Ano ka ba? Ngayon, ito ay usapin sa pagitan ng Xiaolonghui at ni Qin Tian. Wala kang karapatang makialam. Dayuhan ka. At saka, alam mo ba kung sino kami? Tama. Manghihimasok ka sa aming Xiaolonghui? Wala kang pakialam. Naniniwala ka ba na kasama ka naming aayusin? Xiaolonghui, Hmm. isang pangatlong klaseng grupo na hindi man lang makapasok sa pintuan ng Qingtian Group. Anong karapatan meron kayo para mag-ingay sa harap ko? Ang bagay ng Qingtian Group. Paano mo nalaman? Sino ka talaga? Chairman Guo. Lolo. Miss Nanggong, huli na ang pagdating ni Wanli. Patawarin mo ako. Ako na ang bahala dito. Ako na si Wanli ang bahala. Kilala mo ba siya, Chairman Guo? Kayo po ba si Chairman Guo? Ginoong Zhao, Binibining Meng. Tungkol sa paghahanap ng Xiaolong Society ng pakikipagtulungan, malinaw na dapat ang sagot ng aming kumpanya. Magulo ang pamamahala sa loob ng inyong samahan. Wala kayong kredibilidad. Hindi umaayon ang inyong kakayahan sa pamantayan namin para sa pakikipagtulungan. Ano po ang sinabi ninyo? Hindi kami makikipagtulungan sa inyo. Wala itong kinalaman sa sinuman. Puro itong desisyon sa negosyo. Umalis na kayo. Huwag nang bumalik para mapahiya at lalong huwag gambalain si Ginoong Qin. Kung hindi, ang Qingtian Group ay magpapatupad ng iba pang hakbang para makialam. Zhao Qing, hindi mo ba sinabing dahil kay Qin Tian kaya hindi makikipagtulungan ang Qingtian Group sa atin? Hindi ko alam. Ikaw, Wanli, palayasin mo sila. Oh, siyang ka pala. Tandaan mong ipadala ang bill para sa 10 beses na bayad pinsala sa Xiaolong Society. Kung hindi kayo magbabayad, mawawala na ang Xiaolong Society. Opo, Qin Tian. Pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Pwede ba? Umalis ka! umalis ka. Mahal, astig ba ako kanina? Sakto lang. Kumpara sa akin, kulang pa. Ikaw ang pinakamagaling, mahal. Ikaw. Ang Qingtian Group at ang hipag ko. Aray. Boss. Boss, ang Qingtian Group. Talagang kay hipag. Hindi ako nananaginip, no? Kuskusin mo nga ako. Ako. Naku, ang babaw mo. Miss, Nanggong, maupo po kayo. Miss Nanggong, hindi ko po alam kung ang kumpanya ninyo ay nangangailangan ng mataas na antas na serbisyo ng seguridad. Ang kumpanya namin bagaman baguhan pa lang pagdating sa kakayahan walang duda, dekalidad. Ipakita. Boss,
Ang bilis mong magbago ng mukha, mas mabilis pa sa akin. Ang tunay na lalaki, kayang yumuko at tumayo. Ano ba ang alam mo? Miss Nanggong, pag-isipan ninyo. Ang opisina ay opisina, ang personal ay personal. Bagamat hinahangaan ko ang kakayahan at prinsipyo ni Boss Chin, subalit, ang Qingtian Group mismo ay sa iyo. Wala akong karapatan na magpasya para sa iyo. Sa pangalan ko, ano ang ibig sabihin niyan? Ginoong Chin, ito ang ari-arian na nakapangalan sa inyo. Mula nang kayo at si Binibining Nanggong ay nagkita. Ang Green Sky Group ay sa inyo na. Ang Xiaolong Society. Qingtian, hindi ka makakatakas. Wanli, nahanap ko na siya. Naiintindihan ko. Mahal naming ninuno. Aayusin ko na ito agad. Mga direktor, i-liquidate ang lahat ng ari-arian sa loob at labas ng bansa. Kasama na ang lahat ng nakapangalan sa Green Sky Group na mga isla, yate, pribadong eroplano, sports car, at maliliit at malalaking branch office. Ihanda ang pagbabago ng mga share. Tagapangulo, ano ang ibig sabihin nito? Noong itinatag ang Green Sky Group, para lang iyon sa taong iyon. Ngayon, ilang daang taon na ang nakalipas. Hindi ko inakala na darating talaga ang araw na ito. Ginoong Chin, pakitingnan po. Ginoong Chin. Tay, bakit hindi ko alam ito? Tumahimik ka. Sa harap ni Binibining Nanggong, wala kang karapatang magsalita. Pasensya na po sa kalokohan ng anak ko. Kasalanan ko po. Mahinang pagtuturo ng maliit kong tao. Maaari po bang patawarin ako ng Binibini? Walang problema. Binibining Nanggong, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Bakit? Ako ang legal na tagapagmana ng Green Sky Group. Bakit lahat ay ililipat sa kanya? Presidente, pakikalma po. Umalis ka. Lumabas ka. Tama na yan. Tatay, hindi patas to. Ang Qingtian Group, sa pamilya natin, ito nakapangalan magmula pa noon. Ako, masipag akong nagtrabaho, sa loob ng napakaraming taon. Ngayon, bakit mo ibibigay ang lahat sa isang dayuhan? Anak, mula pa sa simula, ang Qingtian Group ay itinatag ng ating ninuno para kay Ginoong Chin, para sa kanya. At siya rin ang may matalas na mata sa pamumuhunan, kaya't nabuo ang Qingtian Group ngayon. Tayo ay tagapangasiwa lamang. Wala akong pakialam. Basta ang Qingtian Group. Hindi pwedeng maipasa sa isang dayuhan. Xiao Yu, alam mo ba kung bakit tayo ang pinili ng ating ninuno? Tayo, ang pamilyang Guo? Paulit-ulit mo na yan sinasabi. Dahil sa ating mga ninuno, may isa na nagsilbi kay General Nanggong bilang tenyente sa pagtatanggol sa bansa. Kaya tayo niya inalagaan. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya natin ay nakasandal sa Qingtian at nakatanggap na ng napakaraming benepisyo. Sapat na yon para sa 3 henerasyon upang mabuhay ng maayos. Ang tao dapat maging kontento. Ang Qingtian Group ay akin. Walang sino mang dapat kumilos. Binibining Nanggong, ang Qingtian Group, paumanhin, hindi ko ito matatanggap. Bakit? Walang dahilan. Di. Bagamat ako ay taong sakim at mahilig sa babae, alam kong mabuti na ang pera ay dapat kinikita sa tamang paraan. Ang ganitong bigla ang kayamanan, natatakot akong baka may buhay akong kunin ito. Ngunit wala namang buhay na gamitin ito. Kaya mas mabuti na itago mo na lang ito. Tama ang sinabi mo, mahal. Kanina sa training ground, nagpadalos-dalos ako. Hindi kita nakausap muna. Ay ipinangalan ko na agad sa'yo ang Green Sky Group. Naisip ko lang kasi, para sa'yo naman talaga itinayo ito. Ibinabalik lang sa tunay na may-ari. Nakalimutan kong isipin ang gusto at nararamdaman mo. Paumanhin. Ano ba yan? Maliit na bagay lang. Hindi ba't bigla na lang akong naging isang top billionaire sa buong mundo? Kung ibang tao to, baka nanginginig na sa takot. Pero ako, matibay ang sikmura ko. Kaya ko to. Pero, sa susunod na may sorpresa kang ganyan, sabihan mo ako ng maaga para makapaghanda ako ng sako para sa pera. Mahal, ganyan ka pa rin kakengkoy.
mahal. Ang ganda ng panahon ngayon, ano? Yung sword technique mo kanina? Parang hindi ganap na tradisyonal na martial arts. Parang may halong modernong combat skills tulad ng disarming technique at precise striking. Sinadyang pinag-aralan mo ba yon? Hindi naman sinadyang pag-aralan. Ikaw ang nagturo sa akin yan. 1,000 taon na ang nakalipas. Ako, 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mga itinuro ko. Sabi mo, sa labanan, sa pagpatay, kailangan gawing simple. Ang tama, 1 tira lang, patay na. Marami ka pang itinuro sa akin. Sa salita ninyo sa modernong panahon tawag dyan ay body mechanics at mga teknik ng mabisang pagpatay. Ikaw, walang kamatayan. Ako, tumatawid sa nakaraan at kasalukuyan. Ako, isang matatag na materialista. Ano ba ang nangyayari? Huwag kang mag-alala, mahal. Ang lahat ng bagay sa mundo may sariling dahilan kung bakit sila umiiral. Wala na tayong magagawa kundi isipin iyon. Pero kumain ka ba ng elixir ng buhay? O mayroon kang sekretong panghabang buhay? Sabihin mo naman. Ako, mahal, sa hinaharap malalaman mo rin. Sige. Pinag-iinitan mo lang ako. Oy, Magandang balita, boss. Yung unang negosyo, nakarating na rin sa atin. talaga? Boss, umuwi ka na agad. Nagtipon-tipon ang mga mayayamang negosyante sa Jiangcheng. Ikaw mismo ang gusto nilang kausap. Ayos. Pre, yayaman na tayo. Hindi na kita masasamahan. Oo nga pala, nakalimutan kong itanong. Kailan ba ang susunod kong paglalakbay sa panahon? Kailan? Ngayon na. Ha? Palibutan siya. Bilisan. Noong nakaraan, hindi kita napatay. Ilang buwan na ang nakalipas. May lakas ka pa ng loob na bumalik? Hindi naman? Nandito na naman? Paano ka naman mamamatay ngayon? Ling-er, bigyan mo naman ako ng manual. Ngayon, diretsong ihahatid na kita sa hukay. Sandali lang. Gusto kong makipagkita kay General Nangong. Hufu. Boss ko talaga. Sa ganitong importanteng pagkakataon, bakit ka naman biglang nawala? Ano na ang gagawin ko ngayon? Kung na-offend natin ang mga mayayamang negosyante, hindi lang sa Jiang City, kundi sa buong industriya, wala na tayong kinabukasan. Aray, wala na talaga. Ate. Chang Hao. Ano yon? Ate, saklolo, hindi ko na naman makontak si boss. Dumating na ang mga malalaking kliyente na nakaschedule natin. Espesipiko nilang hinihingi na makipag-usap kay boss para sa negosyo. Hindi ko na talaga kaya. Pwede ba kayong tumulong sa akin? Saan? Jiang City International Hotel, Rose Hall, top floor. Salamat ate, talagang tunay kayong kapatid. Wala ang asawa ko, pero hindi pwedeng mawala ang negosyo. Kung hindi natin matatanggap ang Qingtian Group, paano natin palalakihin ang magiging anak natin? Tian, sabi mo, gagamitin natin ang usapang negosyo para lokohin at mahikayat si Qingtian na pumunta rito. Uubra kaya to. Kilala ko na siya. Sakim at mahilig sa babae. Kahit na may kaunting hindi pagkakaunawaan noon. Pero tiyak na may pagmamahal pa rin siya sa Xiaolong Society at sa akin. Ngayon, nakisama na siya sa Qingtian Group. Para maprotektahan ang Xiaolong Society, wala akong magagawa kundi isakripisyo ang sarili ko. Pero base sa nangyari noong araw na yon, mukhang mas iginagalang ni Ginoong Tagapangulo Guo yung Nangong Linger na yon. Puta! Siyempre, siya ay kabit ni Ginoong Tagapangulo Guo. Tapos, nambibiktima pa kay Qingtian. Sana hindi ko siya makatagpo. Kung hindi, talagang ipapaalam ko kay Ginoong Tagapangulo Guo ang pagiging malandi at taksil niyang ugali. Tingnan natin kung paano siya magyayabang. Sino ka? Ang utos ng hukbo ay parang bundok. Ang pagtingin sa Tiger Tally ay parang pagtingin sa hari. Hoy, wag na kayong lumuhod.
Huwag niyo lang akong patayin. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Siyempre, ibinigay mo. Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Basta nandyan na yan. Lahat, umatras kayo. General, hindi natin alam ang pinanggalingan ng taong ito. Nag-aalala ang inyong kawal. Umatras ka. Pop, Bakit nasa iyo ang hudyat ng hukbo? Anong uri ng mahikang masama ang ginamit mo? Saan mo ito nakuha? Huwag kang mag-alala. Ikaw ang nagbigay sa akin ng hudyat na ito. Ang ikaw mula sa hinaharap ang nagbigay nito sa akin. Ayaw ko nito, pero ipinilit mong ibigay sa akin. Sabi mo, makakapagligtas ito ng buhay. Tingnan mo, ngayon nga, nagamit ko na. Kalokohan! Hinaharap? Paano ko ibibigay ang ganitong mahalagang bagay ng militar sa isang taong kahina-hinala? Ayan ka na naman. Alam ko nang hindi ka maniniwala, General Nangong. Totoo, ang lahat ng sinasabi ko. Wala akong interes sa inyong mga paghahangad ng kapangyarihan at pag-aaway. Hindi ako interesado. Ako ay isang malas na nahulog lang sa bitak ng panahon. At ngayon, ang gusto ko lang ay makabalik ng buhay. Dahil lumitaw na ang hudyat ng hukbo, pwedeng hindi muna kita patayin. Pero kung gusto mong mabuhay, maging maayos ka. Kung hindi, paparusan kita ayon sa batas militar. Si. Talagang napasakay ako sa maling barko. ang pagkain ng buhay ng hukbo. Ang pagpapabeya rito ay parang pagtataksil na rin. Tingnan mo, ang supply ng pagkain ng buhay ng hukbo. Napakalaking kapabayaan nito, parang pagtataksil na rin sa bansa. Maliwanag po ang pag-iisip ni Deputy General Guo. Madalas ang ulan nitong mga nakaraang araw, at ang imbakan ay napakapayak. Ginawa ko na po ang lahat para patuyuin ang mga ito. Pero, Anong nangyari? General, paano po natin itatrato ang taong ito? Aalis na ang hukbo bukas. Sa ngayon, baka hindi na umabot ang paghahanda ng bagong supply. Ang pagpapabaya sa supply ng pagkain, ayon sa batas, ay dapat patawan ng kamatayan. Aid! ipagpaumanhin ninyo ang buhay ko, General. Ipagpaumanhin ninyo ang buhay ko. Ginawa ko na po ang lahat ng makakaya ko. Baka mayroon akong paraan para maayos ito. Ikaw? Anong paraan iyon? Medyo nabasa lang at may konting amag. Hindi pa ito ganap na nasisira. Maghanda kayo ng ilang piraso ng uling, yung tuyong-tuyo sana. Maghanda rin kayo ng malaking kawa at pasingawan. Maaari kong bawasan ng husto ang amoy ng amag at halumigmig. Kahit hindi gaanong masarap, pwede pa rin itong kainin. Hindi magkakalason. Uling? Paano magagamit ang bagay na yon? Sa pagkain? Katarantaduhan? Hindi ko pa narinig ang ganitong paraan. Sigurado ka ba? Maniwala ka man o hindi, mas mabuti na yon kaysa magutom. General, huwag tayong magtiwala ng lubusan sa taong ito. Hindi natin masasabi kung kaibigan o kalaban siya. Sundin ang sinabi niya. Maghanda ka agad. Opo. General, ito, pwede palang kainin ang mga pagkain na ito. Kahit na medyo kakaiba ang lasa. Pero hindi sumakit ang tiyan. Ikaw, may mga kakaibang. Kakayahan ka pala. Kailangan lang sa buhay. Sa amin, tinatawag yan na pangunahing kaalaman sa buhay. Ang negosyo ko, tiyak na bagsak na. Sana, hindi na lang ako nagpakitang gilas. Ang sarap sana maging palamunin. Ma'am, dumating ka na rin po. Nandito na ang mga mayayamang negosyante. Si boss na lang ang kulang. Alam ko. Binibining Meng, itong si Ginoong Chin kailan pa kaya darating? Narito lang kami dahil sabi mo makakapag-ugnayan ng Qingtian Group, kaya kami pumunta, pero sobrang walang respeto naman sa amin ito. Tiyak na darating si Qingtian. Sandali lang po. Nanggong Ling Er, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka! Binibining Nangong. Inimbitahan namin dito si Boss Chin para sa negosyo. Mukhang wala namang kinalaman sa inyo yon. O baka natatakot si Boss Chin. Kaya nagtago. Babae ang pinapaharap. Binibining Meng. Sino ito? Isang babaeng nangangarap lang na makasama si Qingtian. Mga boss, may biglang inasikaso si Qingtian. Ang usapan ngayong araw, si Binibining Nanggong ang kumakatawan sa kanya. Kumakatawan. Nene, malalaking negosyo ang pinag-uusapan namin. Milyon-milyong piso. Ikaw, kaya mo bang magdesisyon? Kung kaya ko o hindi, makinig muna kayo sa alok ko bago maghusga.
Anong pakikinig? Tao, palayasin siya. Meng Tian, anong karapatan mo para mag-ingay dito? Ang Xiaolong Hui ngayon, hirap na sa sarili. May panahon ka pang maghandog para sa iba. Ikaw, Ginang Nanggong, kahit na kayo ang kumakatawan kay Chintian, ngunit ang salu-salong ito ngayon ay ang Xiaolong Hui ang nag-ayos. Kami, ang host. Dumating kayo ng hindi inaanyayahan at ang lakas pa ng loob ninyo. Wala ba kaming halaga sa inyo, mga kasamahan ninyo sa negosyo? Binata, sa negosyo, mahalaga ang kapayapaan upang yumaman. Ang pagpasok ninyo ng ganyan ay talagang labag sa patakaran. Patakaran? Ang salita ko, Sinanggong Linger, ang siyang patakaran. Ikaw, Ano ang sinabi mo? Gusto ba ninyong makipagtulungan sa isang mapagkakatiwalaan, maaasahan, at malakas na kasosyo? O gusto ninyong makipag-ugnayan sa isang samahan na nag-aawayan sa loob at hindi sigurado ang kinabukasan? malakas? Ang lakas ng loob ng dalagita. Mga Ginoo? Alam ba ninyo ang Qingtian Group? King Tian? Siyempre alam namin. Ito ang nangungunang konsorsyum sa bansa at ang kapangyarihan nito ay hindi masukat. Ang ibig sabihin ni Ginang Nanggong. Kung makikipagtulungan kayo kay Qingtian, kaibigan na kayo ng aming Qingtian Group. Pondo, koneksyon, at network, walang problema ang lahat. Totoo ba ito? Ginang Nanggong, matutulungan mo ba talaga kaming makipag-ugnayan sa Qingtian Group? Si Chairman Guo Wanli ay nasa daan na papunta rito. Makakapag-usap kayo sa kanya mamaya. Ginang Nanggong, ang security system ng kumpanya ko ay kailangang i-upgrade. Kung gayon, ipagkakatiwala ko na ito ng buo kay Ginoong Chin. Boss, sa akin na lang. Ang seguridad ng aming kumpanya ay ipinagkakatiwala din namin kay Ginoong Chin. Magandang pagkikita, Ginoong Wang. Magandang pagkikita. Ang pag-iimbak ng mga butil ay may iba't ibang paraan, maraming klase. Sa pag-iwas sa halumigmig pa lang, marami nang dapat isaalang-alang. Bukod sa sinabi ko kanina na ang paggamit ng uling para patuyuin, pwede ring gumawa ng mataas na bodega. May ventilasyon sa ilalim para hindi direktang mahawakan ang singaw ng lupa. Kung makakita ka ng puting pulbos na tinatawag na calcium oxide, iyon mas epektibo pang pampatuyo. Ihalo mo iyon sa palibot ng kamalig. Calcium oxide, isang bagay na hindi ko pa naririnig. Puro kakaibang pamamaraan na walang kabuluhan. Tumahimik ka! Qingtian, ang mga pamamaraang sinasabi mo, ano ang prinsipyo? Itong calcium oxide, saan naman ito nanggaling? Prinsipyo? Iyon ay pisika. Ang pagpapatuyo at kemikal. Ang calcium oxide, sinusunog lang. Ito na naman ang pamilyar na pakiramdam. Qingtian, anong nangyari sa'yo? Salamangka, bakit bigla na namang nawala ang taong ito? General, ang taong ito ay talagang halimaw o multo. Nakakapaglaho ng biglaan. Ang nangyari ngayong araw, hindi dapat ikalat. Ang lalabag? Paparusan ayon sa batas militar. Nandito na naman ako. Hay, buhay naman ito. Kailan ba ito matatapos? Ang kumpanya namin. Huhang Anbao ang pangalan. Siguradong mapagkakatiwalaan ang kakayahan namin. Mga boss, huwag kayong mag-alala. Howsy? Sinira mo ang negosyo ko. Tama na, Nanggong Linger. Anong pinagmamalaki mo rito? Nagpapanggap ka pa. Sino ba ang hindi nakakaalam sa kalokohan mo? Akala mo ba, dahil nakapasok ka sa kama ni Chairman Guo, makakapagmayabang ka na rito? Ikaw ay isa lamang pokpok na nagbenta ng sarili para sa kayamanan. Meng Tian, katarantaduhan ang sinasabi mo. Binabalaan kita. Maging maingat ka sa iyong bibig. Binibining Meng, ang imahinasyon mo ay mas malawak pa kaysa sa kakayahan mong pamahalaan ng iyong gang. Hindi ba totoo iyon? Hoy, hindi kita masisisi. Mababa ang pinagmulan mo. Dahil sa konting ganda mo, nakakapit ka kay Chairman Guo. Nakaranas ka lang ng ilang araw na buhay mayaman, hindi mo na alam ang iyong lugar. Ang ingay naman dito. Qingtian, Mahal, nandito ka na. Tapos na ang usapan sa negosyo. Umalis na tayo. Wala yun. Mga walang kwentang usapan lang. Huwag mo nang pansinin, mahal. Boss, tagumpay ang negosyo. Umalis na tayo. Negosyo. Anong klaseng negosyo yan? Negosyo. Ikaw,
Ulitin mo. Chin Tian, siya ay isang Kapag narinig ko pang, may masabi kang masama kay Ling Er. Gagawin ko kayong mawawala kayong kasama ng Xiaolong Hui. Qin Tian. Mga boss, pasensya na, pasensya na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Sa susunod na lang ulit tayo magkita. Boss, Day, hintayin niyo ako. Boss, Day, hintayin niyo ako. Nangong Ling Er, sabi mo pa, isang general na babae ka. Hayaan mong siraan ka ng ganoong klaseng tao. Hindi mo ba alam kung paano lumaban? May hawak kang espada, di ba? Saksakin mo siya! Kapag may nangyari, ako ang bahala! Mahal, nag-aalala ka ba sa akin? Tumigil ka nga. Masaya bang murahin? Susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Mula ngayon, babawi ako. Mabuti naman. Ang pag-aalaga mo, tulad pa rin ng dati, napakakilig. Tumahimik ka. Tara na. Nanalo ako. Hindi yan tama. Pabago ko lang ng isang galaw. Handa na ba ang lahat? Oo. Masyadong mabilis ang galaw ko kanina. Naging kampante ako. Kung hindi, hindi ako matatalo. Mahal, kailan ka ba talaga papayag na tumuluyan sa akin? Tumuluyan? Anong tumuluyan? Nangong Ling Er, bakit mo nasabi sa liwanag ng araw ang ganyang masamang at nakakahiyang mga salita? Pareho tayong niloloko ng tadhana. Dapat tayong magtulungan. Binibining Nangong. Ginoong Chin. Xiaoyu, may kailangan ka ba? Wala naman. Ito lang. Ang kumpanya ay bagong nakagawa ng ilang sopas pampalakas. Ang kusina ay nag-utos. Naipatikim ito kay Ginoong Chin para sa feedback. Salamat. Hindi ako interesado sa mga sabaw. Kayo na lang ang uminom. Huwag naman, Ginoong Chin. Ang sopas na ito ay gawa sa mamahaling mga sangkap, nilaga ng ilang oras, napakapampalakas. Tikman mo lang ng isang subo. Isang subo lang. Ayaw ko. Kung ayaw ng aking mahal, bakit mo pipilitin? Akin na lang, tikman ko. Hindi pwede. Yun. Ang sabaw na ito ay para sa mga lalaki. Ito ang recipe. Baka, hindi ito angkop para sa inyo. Ginang. Ayos lang. Ano man ang pangangatawan ko, kaya ko ito. Baka, yung lasa ay talagang kailangan pang pagandahin. Pupunta ako sa kusina para magbigay ng feedback. Sandali. Dahil nandito ka na, hindi na kailangan na pumunta pa si Wan Li. Ang Qin Tian Group ay talagang itinatag noon para sa aking asawa. Ngunit sa nakalipas na ilang daang taon, ang pamilya Guo ang nagsikap at nagpakahirap para umabot ito sa ganitong kalaki. Napag-usapan na namin ng aking asawa. Ang lahat ng shares ng grupo ay ililipat sa pangalan ng iyong ama. Ha? Ang iyong amang si Wan Li ang magpapatuloy sa pamamahala ng lahat ng bagay sa grupo. Tungkol naman sa iyo, kapag ikaw ay tunay ng kaya ng mag-isa, ang kinabukasan ng grupo ay kailangang maipasa sa mga inapo ng pamilya Guo. Mula ngayon, ang mga bagay sa grupo ay hindi na kailangang i-report sa akin. Ginang. Nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat. Gago ako. Anong nangyari, Xiaoyu? Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Yung sabaw.
Sa sabaw. Naglagay ako ng pamperga. Nagkamali lang ako sa isang saglit, hindi ko napigilan ang galit ko. Gusto ko lang mapahiya si Ginoong Chin. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat na mamahala sa grupo. Hindi talaga ako, may balak na manakit ng tao. Nagkamali ako, mali talaga ako. Ang galing mo ha, pare. Binabackstab mo ako, no? Naglagay ka pa ng laxative. Sa labas, kahit sa gitna ng putukan, hindi ako nadali. Muntik na akong mapahiya sa isang mangkok mong sabaw na, "Tuh!" Ngayon, ako na ang bahala sa iyo para sa tatay mo. Ipapaalala ko sa iyo kung bakit pula ang kulay ng dugo. Tingnan mo, lalabas ang tae mo sa bugbog. Hala, nandito na naman? Mahal, Nawala siya. Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay na to? Apat? Tigil. mahina at mabagal ang pagtira ng sibat. Paano ka makakapatay ng kaaway sa labanan? Panoorin ninyong mabuti. Ayos. Maganda man ang galaw, mababa naman ang bisa sa pagpatay. Chin-chan, nandito ka na naman. Mukhang sa estilo ng paghawak ko ng sibat, may konting puna ka. Hindi. Napakahusay ng estilo ng general. Ako, nagsalita lang ng walang basehan. Kung walang basehan, bakit hindi mo sabihin? Para malaman ko ang iyong dakilang opinyon. Sasabihin ko na. Yung galaw ng general kanina, yung pag-ikot ng sibat, masyadong nakatuon sa lakas at lawak. Ang pag-ikot ng baywang, sobrang laki. Nag-iwan ito ng 30 bahagi ng 1 segundo na pagkakataon. Kapag nakalaban ng bihasa, madaling mapahamak. Tatlong 10 bahagi ng 1 segundo. Sa lugar namin, sapat na iyon para magpasiya ng buhay o kamatayan ng isang tao. Basta pagtuunan ng pansin ang paggamit ng galaw ng pulso, hindi yung pag-ikot ng baywang. Kahit na ang galaw ay hindi gaanong kahanga-hanga, mas mabilis ito, mas maliit ang lawak, at mas hindi nakakapagod. Ikaw ang umatake sa akin. Ha? Gamitin mo yung paraan na sinabi mo kanina. Mga galaw na ito, saan mo natutunan yan? Sariling diskarte lang. Sa labanan, ang mahalaga ay manalo. Bakit kailangan pang magpakaarte? Tol, tao o halimaw ka ba? Bigla ka na lang dumarating at umaalis. Nababaliw ka na ba? Ano ba tong kabog ng dibdib ko? Kaya niya akong patayin anumang oras. Magsalita ka, naging pipi ka ba? Halimaw! Halimaw! Ikaw ang halimaw! Buong pamilya mo! Halimaw! General, tingnan mo siya. Ingat. Nangongling Air, gising ka! Nangongling Air? Nangongling Air, gising ka! Nangongling Air, gising ka! Mahal, mamamatay na si Ling Er. Maaari mo bang hagkan si Ling Er? Anong oras na para sabihin yan? Huwag kang mamatay. Sige,
Hahalikan kita. Wala tayong koneksyon. Tapos papabigat mo pa sa akin ang utang na loob. Ano ba to? Ayos ka lang? Ikaw ang nangako. Nahahalikan mo ako. Nandito ako. Naalala ko siya. Naalala ko yung isang malambing na tanga. Alak mula sa kampo para magpainit. Halika. Yung taong inaalala mo? Magaling siguro, no? Oo, magaling nga. Pero minsan, medyo tanga-tanga. Pero cute naman. Lagi siyang sumusunod sa akin. Tinatawag akong asawa. Nakakainis talaga. Mahal mo siya, di ba? Hindi naman. Kami lang. Kapag binabanggit mo siya, yung ngiti sa mga mata mo, hindi yan nagsisinungaling. Mahal ko siya. Tama ako, di ba? Sabi mo, galing ka sa 1,000 taon sa hinaharap. Anong itsura ng mundo doon? Sobrang iba talaga. Sa kalangitan, may mga bakal na ibon na lumilipad. Sa lupa, may mga bakal na kahon na mas mabilis pa sa kabayo. May mga maliit na kahon na nakakapagpadala ng mensahe at nakakakita ng tao mula sa malayo. Lahat ay may makakain, nakakapag-aral at marunong bumasa at sumulat. Lahat busog, lahat nakakapag-aral. Malamang napakaganda ng panahong iyon. Kaya pala gustong-gusto mong bumalik? Oo nga. Kahit na marami ring hindi magagandang bagay, doon pa rin ang tahanan ko. Ako nung panahong iyon? Sa kasaysayan ninyo? Anong nangyari? Ayon sa mga tala ng kasaysayan, General Nanggong, buhay na inialay sa digmaan, maraming tagumpay sa labanan. Sa huli, nagbuwis ng buhay para sa bayan. Hindi nag-asawa sa buong buhay. Namatay sa larangan ng digmaan. Para kay General, marahil ay pinakamabuting wakas. Gabi na, maaga pang umuwi at magpahinga. Bukas, aalis na ang hukbo pabalik sa kabisera. Ikaw, sumunod kang mabuti sa akin. Babalik sa kabisera. Oo. Ang mga rebelde dito, naubos na. Panahon na para umuwi. Oo nga pala. Ang talaan ng kasaysayan ninyo, Mali. Sinasabing, hindi ako nag-asawa sa buong buhay. Ngunit sa pag-uwi ko sa kabisera ngayon, ikakasal na ako. Ikakasal? Anong ikakasal? Kanino ikakasal? Ang panganay na anak ng duke. Itinakda mismo ng emperador. Hindi ka pwedeng pakasal sa kanya Bakit? dahil ako ang magiging asawa mo. Mahal! Mahal? Nangong Linger, masaya bang niloloko mo ako? Sa isang banda, tinatawag mo akong mahal at naghintay ng 1,000 taon. Sa kabilang banda, nagpakasal ka sa iba.
Mahal, ito ba'y nagsiselos? Nagsiselos? Anong selos ang pinagsasasabi mo? Nakakatawa lang talaga. May kasunduan ka na pala, bakit mo pa ako ginulo? Yung 10 milyon, yung Tiger Tally, yung mga sinabi mo, ano na ang ibig sabihin noon? Masaya ka bang pinagmumukha mo akong tanga na parang isang hangal na nagpapakita sa harap mo? Masaya ka ba? Nangong Linger, ikaw ang unang gumulo sa akin. Mahal, ang tagal kong naghintay sa'yo. Linger, 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 huwag kang mapakasal sa iba. Linger! Saan na naman ako napadpad? Ling, Binibini, kahapon ay matagumpay kang nakabalik sa kabisera. Ngayon, inihanda na ng amo natin ang lahat ng dote para sa iyo. Hintay na lang ang iyong kasal sa panganay ng Docks Mansion. ano ba ang maganda sa pag-aasawa? Bilang isang babae, namumuno ka sa hukbo sa labas. Lagi kang iniisip ng amo natin. Gusto lang niyang maging matiwasay ka na at mamuhay ng payapa. Ano naman kung babae? Ano naman kung lalaki? Sa mundong ito, ang tanging landas ba ng babae ay ang mag-asawa? hindi pa nag-aasawa si Linger. Baka naman, binibigyan ako ng pagkakataon ng langit para pakasalan siya. Binibini, ano po ba ang nangyayari sa inyo? Mula noon hanggang ngayon, kung hindi mag-aasawa ang babae, ano pa ang magagawa nito? Tama na. Bakit pa kita sinasabihan ng mga ito? Pwede rin namang maglingkod sa hukbo at lumaban sa digmaan ng mga babae. Gawin ang anumang gusto nilang gawin. Hindi yan. 2 buwan na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Ganun ba kalaki ang pagkakaiba ng oras? Isang gabi lang ang lumipas. Paano naging 2 buwan? Linger, pakasalan mo na lang ako. Hindi yan. Ginoo, huwag kang magsalita ng ganyan. Nasisiraan mo ang pangalan ng aking amo. Linger, totoo ang sinabi ko. Pagkalipas ng 1,000 taon, magiging mag-asawa pa rin tayo. Ikaw na ang napili ko ngayon. Sa hinaharap, malaya nang makakapag-asawa ang mga tao. Ano pa ba ang panganay na anak ng Duke? Paalisin mo siya. Kung ang haring hayop ang magpapakasal sa iyo at papalitan natin ang utos niya. Nababaliw ka na ba? Hanggang sa emperador ay pinag-uusapan mo? Linger, pakasalan mo ako. Huwag mo nang ulitin ang mga kalokohang iyan. Umalis ka na. Nanggong Linger, hindi ka makakatakas. Pagkalipas ng 1,000 taon, magiging mag-asawa talaga tayo. Maniwala ka sa akin. Kung magsasalita ka pa, Sa pagpunta ko rito ngayon, wala akong dalang pera. Ito ang idol kong lalaki. Kunin mo ito. Ituring mo na lang itong patunay ng ating pagmamahalan. Chintian, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, sasabihin ko ito sa aking ama at ipapabali niya ang mga binti mo. Ipabali ang mga binti ko? Asawa pa rin kita. Sa bandang huli, magiging asawa mo pa. Hugot! Hugo talaga? Hindi ba't sinabi mo dati na asawa mo ako? Naniniwala na ako ngayon. General Nangong, Ginang, Mahal, sagipin mo ako. Ang mga butil na ito, ang paraan ng pag-iimbak, ay maraming uri. Sa pag-iwas pa lang sa halumigmig,
Marami nang dapat isaalang-alang. Ang mga teknik na ito, saan mo natutunan? Hula-hula lang. Pagdating sa labanan, basta manalo, okay na. Ano pa bang silbi ng pagiging maganda? Lahat ay busog, lahat ay nakakapag-aral. Talagang magiging isang napakagandang panahong iyon. Linger, totoo ang sinasabi ko. Sa bandang huli, pagkalipas ng 1,000 taon, magiging mag-asawa rin tayo. Ikaw ang pipiliin ko, ako, si Chintian. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, si General Nanggong, buong buhay ay nasa digmaan, maraming tagumpay. Sa huli, ay namatay para sa bansa. Hindi nag-asawa sa buong buhay. Nandito na si Linger. Tingnan mo, ito ang mga bigay pangkasal mula sa Duke's Mansion. Ang hari mismo ang nagtanong tungkol dito. Talagang binigyan tayo ng lubos na respeto ng angkan. Nangong, kapag ikaw ay nakapag-asawa na, ako, bilang iyong ama, ay makakapanatag na. Ama, ang pagpunta ko rito ay tungkol sa kasal. Pakiusap, tanggihan ninyo ang Duke's Mansion. Ayaw kong magpakasal. Kalokohan! Personal na utos ng hari, paano mo masasabing ayaw ko nang basta-basta? Ang Duke's Mansion ay kilalang kilala. Ang panganay na lalaki ay batang may talino. Saan ka ba hindi bagay? Hindi naman sa masama ang binata. Ayoko lang talagang mag-asawa. At maging isang may bahay na makulong sa loob lamang ng bahay at bakuran. Mas gugustuhin kong mamatay sa digmaan at maglingkod sa hukbo habang buhay. Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Linger, sabihin mo ng totoo sa iyong ama. Ikaw ba ay mayroon ng iniibig? Sino ang lalaking iyon? Matagal kang nakikipagdigma sa labas. Kailan ka nagkagusto sa isang sundalo? Anak ng sinong pamilya? Kung magkatapat ang estado, maaaring. Ama, paumanhin po. Hindi ko po masasabi ang lahat ng detalye. Ngunit desidido na ang aking puso. Mamatay man ako, ayaw kong magpakasal. Kalokohan. Ikaw na isang babae? Ayaw mag-asawa. Gusto mo pang makipagdigma. Ito ay katawa-tawa sa buong mundo. Sumusuway ka sa utos ng iyong ama at hindi sumusunod sa atas ng hari. Alam mo ba ang kahihinatnan? Alam ko po, Ama. Lahat ng kahihinatnan, ako po ang sasagutin. Pakiusap, tulungan po ninyo ako. Mapanganib ang digmaan sa Hilaga. Lagim na ang kumakalat. Nagdurusa ang mga mamamayan. Hihilingin ko sa emperador na payagan akong lumaban sa Hilaga. Anak, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Ang Hilaga ang pinakamapanganib at malamig. Kapag pumunta ka roon, paano ka makakabalik? Pakiusap, tulungan po ninyo ako. Sa kapangyarihang ipinagkaloob ng langit, ang emperador ay nag-uutos. Dahil sa narinig na ang anak na babae ng dakilang general na tagapagtanggol ng bansa na si Nanggong Ao, na si Nanggong Ling-er, ay matapang at mahusay sa labanan, tapat at nagmamalasakit sa bansa. Espesyal na pinapayagan ang iyong kahilingan. At itinalaga bilang dakilang general na tagapagtanggol ng Hilaga. Sa araw ding ito, humayo sa Hilaga upang labanan ang kaaway. Ito ang atas. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos, pumayag ang hari sa aking kahilingan, kaya't nagtungo ako sa Hilagang Hangganan. Para lang makaiwas sa pag-aasawa? Talagang pumunta ka sa napakalamig na lugar na iyon? Hindi lang iyon. Bukod sa ayaw kong magpakasal, kalahati ng dahilan ay Ano? dahil ang mapapangasawa ko ay hindi ikaw. Bigyan mo ako. Nakita ko lang ito. Ako. Kasinungalingan. Kakalagay ko lang dito. Sandali lang para uminom ng tubig. Ninakaw mo na. Akin to. Akin. Chintian. Meng Tian-Tian. Bakit hindi mo pa rin mabago ang ugali mong mang-api ng mga mahihina? Tingnan mo yung matanda, mahina, may sakit, pilay, lahat meron siya. Ninakawan mo pa ng tinapay. Oo, ninakaw ko. Anong gagawin mo? Meng Tian-Tian,
Ikaw naman ay ang anak na babae ng Xiaolong Hui. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Lahat yan si Zhao Qing. Si Zhao Qing na yon, hayop! Inagaw niya ang lahat ng ari-arian ng Xiaolong Hui. Ang iniwan lang sa akin ay isang malaking tambak ng utang. Nasaan na siya? Patay na. Patay na? Patay na. Narinig ko. Nagpapatay siya sa iyo. Pero hindi niya binayaran ang huling bayad. Kaya siya ang pinatay. Aray ko po, nakahiga pa ako rito. Wala bang mag-aalalay sa akin? Ibalik mo ang tinapay ko. Huwag kang tatakbo. Matandang to. Ang buhay ay puno ng pagod at pagpupursigi. Ang masasayang salo-salo matandang to ay magwawakas din. Bakit siya baliw? Parang nakita ko na siya dati. Huwag mo nang isipin yan. Ngayong panahon, maraming baliw. Kailangan mag-ingat tayo. Noong unang pagkikita natin, sinabi mo pang ngang baliw ako. Ako, Ikaw nga. imposible. Isang tunay na lalaking katulad ko. Guwapo, matalino, mabait at maganda ang itsura. Paano ako magsasabi ng ganun? Mali ang pagkakaintindi mo. Ikaw? Anong nangyari? Tara na. Tara. Dapat mabilis at malinis ang galaw. Tama. Boss, nakuha na naman tayo ng isang kontrata. Ilang buwan pa lang, ganito na. Sa bilis ng pag-unlad natin, malapit nang mag-IPO ang kumpanya natin. Pagdating ng panahon, mamahaling kotse, magagandang babae, akin lahat yan. Sino ang naghahanap ng magagandang babae? Ate. Ay, 8. Ako ang naghahanap. Walang kinalaman si boss. Tarantado. Halik mo na, mahal. Anong nangyari, mahal? Wala yon. Siguro, hindi lang ako nakapagpahinga ng maayos. May pimples lang. May pimples ang asawa ko. Super ganda pa rin. Lahat dismissed. Tara na. Mahal, sabihin mo, 2 buwan na ang nakalipas. Bakit hindi pa ako nakakabalik ulit? Huwag ka nang bumalik! Anong nangyari sa'yo, mahal? Ito, anong nangyayari? Mahal, ipangako mo sa akin. Tayong dalawa, hindi na babalik, okay lang? Hindi na babalik. Hindi na babalik. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Kung babalik ka, ikaw. Mamamatay ka? 1,000 taon na ang nakalipas. Para iligtas ako, namatay ka sa digmaan. Hindi ko nahahayaang bumalik ka pa. Para iligtas ka. Ibig sabihin, kung hindi ako babalik, ikaw ang mamamatay. Ang iyong sariling ngayon, mawawala na rin, di ba? Hindi. Mahal, ipangako mo sa akin, dapat kang mabuhay ng maayos. Sa 1,000 taon kong ito, sapat na ang nabuhay ko. Kung hindi lang dahil sa araw-araw na pag-iisip sa'yo, matagal na sana akong namatay. Pahalagahan natin ang kasalukuyang panahon. Okay lang? Sige, pangako ko sa'yo, mahal. Naalala mo pa ba ang regalo kong pangako sa'yo? 1,000 taon na ang nakalilipas? Ito yung kakaibang baboy. Oh, ito nga yun.
Mahal, pasensya na. Muli akong magsisinungaling sa pangako ko. Mahal, sugod! Patayin sila. Wala pa ang ating mga reinforcement. Marami na ang nasawi sa atin. Mukhang hindi na natin mapipigilan ang pagbagsak ng ating bayan. General Nangong. Mga kasama, nasa likuran natin. Ang libu-libong buhay ng mga mamamayan. Sa laban ngayon, handa tayong mamatay ng hindi umaatras. So good. Mahal, kung mananatiling buo ang ating bayan ngayon, hahanapin kita. Mahal, ililigtas kita. Hindi ako namatay. Isang 1,000 taon. Ang estilo mo ng panliligaw ay talagang kakaiba. Pero ngayong araw ay mabibigo ka. Narito ako para tapusin ka. Sa susunod na buhay na lang nating itutuloy ang ugnayan natin mula sa nakaraan. Ingat. Kintian. Chintian, anong nangyari sa'yo? Ling-er. Ako ay umiibig sa'yo. Kintian. Chintian, wag mo akong takutin. Kintian. Kintian. Chintian. Alam mo ba, ang lahat ng bagay sa mundo ay mabuti. Kung natapos ay mabuti. Kung hindi natapos ay hindi mabuti. Kung mabuti, kailangang matapos. Binibini, kinuha ng dukhang pari na ito ang inyong salapi. Kaya't may naihasik na sanhi. Ngayon, narito ako upang magbigay ng bunga. Payag ka bang gamitin ang 1,000 taon ng pag-iisa para sa isang pagkakataon na muling mabuhay ang binatang ito? Mahal, napansin ko, noong nakaraang buwan, nagkaroon pala ako ng kunot. Nagkakaedad na pala ako. Pagkaraan ng ilang dekada, maaari na rin akong malibing sa lupa, kasama ng libu-libong mga mandirigma. Kasama mo. Hindi ko alam kung maaari pa ba tayong magkita sa ibang dimensyon o panahon. Pero sa mundong ito, napakaraming kakaibang bagay ang nangyayari. Baka sakali, di ba?
Mrs. Nandito na ako.